Chris Fernandez at sa buo ng iyong mga kasama sa ating City Assessor's Office, sa lahat ng mga kapwa ko kawani ng pamahalaan, sa ating minamahal na Vice Mayor Gia Atienza, mga kusihal na naririto, at ang ating bisita na magbibigay ng tulong sa lungsod ng Maynila, ang ating partner ng Public Health Care, ang Department of Health. Nandito si Regional Director Lester Tan, at partner natin sa National Government Hospital sa District 1 between Navotas and Manila, Dr. Maria Isabelita Estrella, Director of Tondo Medical Center, Dr. Jose Marie Castro, Dr. Michelle Tagakay, at ang madalas yung makita ng panahon ng pandemya na katulong natin. At ngayon kasama na natin sa gobyerno ng Maynila, dating Undersecretary, at ngayon ay tinutulungan tayong magabayan upang maging mas episyente ang pagbigay ng maayos, mainam at masinop na public health care. Doktora Maria Paz Morales. Kasama niya ang ating Direktor ng Manila Health Department, Direktor Padilla, Doktora Padilla. Sila po ay magbibigay ng ambulansya. DOH, maraming salamat sa inyo. Palakpakan natin sila. Tulad na nabanggit ng ating pinuno sa assessment, wala po ibang direktiba. Napaka-simple lang. Tasahin ng tama. Walang labis o pagmamalabis na dapat gawin sa taxpayer. The same manner, hindi naman pwedeng kulang. Siguro marami naman dito sa inyo, partikular na sa pagpapatakbo ng gobyerno. Bawat local government, ang buhay, nakasalalay sa assessment. Sila ang pinakamalaki nating aasahan upang patuloy na tumakbo ang pamahalaan. Kaya maraming individual nung araw. Maraming individual nung araw. Pinakikialaman sila. For some reason, I don't know. But definitely, it's for personal gain. At the expense of the employees, at the expense of our people. That's why, looking on it every single day, with regard to the efficiency of the Department of Assessment, dahil pag diyan po mali ang umpisa, mali na ang katapusan. Kaya bagay na binilin ko kay Dr. Chris Fernandez na itama natin yung pagkakamali ng iba. Huwag na natin ipagpatuloy yung pangabos ng mga nagdaan. We have to move forward, we have to correct it, and start it right. And I hope they will continue that journey so that our city will not suffer after 5 years of persistent and consistent and diligent assessment of every real property in the city of Manila. Now, para sa ating mga empleyado na nandito, now we're using technology. Yes, we are using artificial intelligence as part of the assessment processes. We will adopt technology, and we will continue to adopt technology so that discretion naturally will die. At the same manner, our taxpayer, hindi na lang siya magugulat.
Alala nyo, siguro, naririnig nyo na rin yung chismis nito na a taxpayer will be assessed in the office at sasabihin, ma'am, ang assessment nyo po, 100 piso. Sasabihin ng taxpayer, ang mahal naman. Kapag kalala, ma'am, gusto mo ba ng discount? Gusto mo 50% discount. Siyempre matutuwa ang taxpayer. Sasangayon ba yung taxpayer? Normal recourse, of course, sasangayon. Dahil makakadiskwento siya. Biglang sasabihin ng tirador, naka-discount naman ng 50 pesos o 50%. Pero hati tayo. Ito, gusto pa rin niya ng taxpayer. Bakit? Naka-diskwento siya ng 25 eh. Ang cost gas lang niya, 25. 375 lang ang total na binayaran niya. So sa mata ng taxpayer, mukha siya naka-diskwento. Pero kay Eddie, maliwanag pa sikat ng araw, may 25 siya. Now, ano ang ending? The city suffered 50%. And that thing will continue. Ako, malulugmok talaga tayo. Pero, yung taxpayer, ang hindi niya naintindihan, yung binigay sa kanyang diskwento, ay pwede siyang kahuli ng pamahalaan kapag nagpalit ng gobyerno. Alam naman natin, every now and then, nagpapalit ang gobyerno. So that's why, kung makikita ninyo, the first ordinance na pinapapasa ko sa Museo ng Maynila is tax amnesty. Why? Para bigyan ng pagkakataon ang nagbabayad ng buwis na huwag na siyang patuloy na malagay sa alanganin. Bayaran niya ng tama yung principal at wala na siyang penalty at naitama na natin. Kapag naitama natin, ano ang epekto sa 2026? If she and he or any John Doe's and Mary pay taxes less from what is naturally normal, next year, 100% na yung babayaran niya nang walang mabigat pang additional expenses. So that's why I'm hoping that the city assessment office will just do their job. Wala naman akong ibang hilingi. Tasahin nyo na tasahin ng normal. At kung kayo'y halimbawa may alam sa top 500, alam nyo bang meron ng farm sa City Hall? Alam niyo yung sabihin ng farm? Ano meron sa farm? Baka. Anong ginagawa sa baka? Taon-taon. That's why I open the gate of healing. Open the gate of correcting things. Tax amnesty. So that there will be no discretion. There is no more top 500 to be listed for Eddie and Patty. No more. I will not tolerate it. Why? At the end of the day, lahat ng tatasahin nila pupunta sa treasury. Lahat ng pupunta sa treasury, pagtutustos natin sa ating mga gastusin. Sweldo, kuryente, internet, tubig, para sa drink. Lahat ng klase ng uri na servisyo. Diyan po mapupunta. Yan ang purpose natin. I believe in you. To each and every one of you. I know why you join government service. You want to do public service. Always remind yourself the day that you entered into government service. Find that in your heart. Alam ko, natabunan na yan ng mga likabog. Natabunan na yung ating mga mata ng ulam. Kaya hindi na lumilinaw. Minsan ang ating pananaw. We need
everyone's cooperation. We need to resuscitate. Ano bang word niya? Resuscitate. We need to do this because if not, mind you, we will suffer as a city government and as an employee. We will. We are always, every single week, pinagpapasalamat ko sa Diyos pag nakakaraos ang pananalapigan. But I know it takes time to heal things. I know it takes time to correct. It takes time to correct things. But I want you to be with me. Samahan ninyo. Hindi naman para sa akin ito. Para to sa 1.9 million Manileños. They deserve better things. Ako naman, yung linggo to, Lunes, another sunny day, sun is shining in the capital of the country. Then let's spread love and respect to one another. Paggalang, pagmamalasakitan sa bawat empleyado. I wish that this week will be another week of productive week para sa ating kanya-kanyang field of undertakings. So mag-iingat kayo, mahal na mahal namin kayo, at kailangan po kayo to deliver what we promise to our people, which is plain and simple public service. Iingat kayo, maging makabuluhan, ligtas at malusog ang linggong ito sa bawat isa sa inyo. Pagpalain nawa kayo na Manila!